reaction sa tuang pinalanggang igsoon gikan sa texter nato nga 6066 ang iyahang last digit cellphone numbers. Nga matod pa niya yang gi-insist din nga ang nag-compile o ang nagtapok, no, ang nagtigom sa Biblia mao ang Roman Catholic Church, matod pa niya. O matod pa niya nga ang pagtulunan sa Roman Catholic Church naa sa balaang kasulatan, matod pa niya. Kay ang pagkakatoliko kung Romano Katoliko, matod pa niya, sukat pa sa tanaman dito pa sa Henesis, dili tanaman sa din sa Henesis. Iyang gi-quote mga higala ang Henesis 11:4 hangtod sa 5 katong hitabo dito sa Tower of Babel. Nya matod pa niya dito sa Babylonia 30 Isaias 39 bersikulo 6 dito gipadako ang Romano Katoliko, matod pa niya. O sa Mateo 21:44 dito nagapamungag daghan ang Romano Katoliko. Muna nga matod pa niya talikdan na nato ang mga sikta nga taghap-taghap lang. Kanang Mateo 24:5 o taghap-taghap ra daw kuno na, o kanang Lucas 3:23 o 36. Ato na pamasahon niya mga bersikulo tanan karon mga kaigsunan, no? Kay aron matagaan nato hustisya, matagaan nato o kanang pamahayag usab, di man nato supakon yang pamahayag. Ato lang siya pod nga tapat-taparan na pod og lahi ga pamahayag, unya kamo na po'y mag timbang-timbang diha kamo mga naminaw. Una niyang pamahayag, gi-claim niya nga ang Roman Catholic maoy nag-compile sa Biblia. Okay? So, doon natay bisag asa ka mo tan-aw kadaghan kay ka mga references makit-an mga higala, mga extra biblical references nga nagpamatuod nga nag-compile or nagtigom sa balaang kasulatan mao gyud ang Roman Catholic. So dili ta mo supak niya na, no? Pero manan-aw po ta sa uban pod nga mga presentations. Naman po yung mga other presentations may gala. Sama panalitan aning Learn Religions Messenger or magazine nga When Was the Bible Assembled? So usama ni siya ka legit nga magazine or history books mga higala. So ato paminahon po usap po yung punto. Kung ang Roman Catholic magyod ang nag-compile or nagtigom sa balaang kasulatan unya mao ng Biblia. Okay. O ako wala ko'y supak ana ha, maminaw lang po ta sa uban po nga mga opinion o kinsay nag-compile sa Bible. Kay ang giangkon ba na sa Roman Catholic Church nga nag-compile sa Bible sila, no? Ang Roman Catholic may nag-compile sa Bible, so watay supak diha usbon ko. Ila po nang giangkon nga ang kasaysayan sila po nag-compile sa history. So meaning kung ang pruiba sa angkon nga ang Roman Catholic Church may nag-compile sa Bible, mao ang extra biblical references nga maong history books. So kinsa man po'y nagsulat sa history books? Bisan gani sa Philippine history, si Saidi, Katoliko ganing dako. So ingon ana ba? So ang imong ebidensya nga buutan ka, ikaw rapod. Kinsa may buutan? Ako. Kinsa may ebidensya nimo nga nga buutan ka? Ako rapod. So mo na nahitabo sa ato ang kalibutan. Ang Roman Catholic naghimo sila kuno og Biblia, sila tag-iyas Biblia, although di ta mo sopak ni ana, no, kay mao man ni naa sa kasaysayan nga na-record, nya giangkon po nila nga sila po nag-frame sa history. Sila nag-layout sa history, ang Roman Catholic, ang Roman people. So, muna ingon diya nga watay bawat ilaha tanan or timo kalendar ilaha, no? Sila ilang giusab ang kalendaryo from Jewish calendar to Roman calendar. So ilatanan sila nag-usap kay sila may hari ato panahon na. So sila nagbuot tanan niya kana giangko na sa Romano Katoliko nga sila gyud original kay ilaha tanan. Pero anyway, dili na ta maglalis di mga kaigsoon. Due respect to the Roman Catholic Church, yes, pwede na tong dawaton nga kamoy
nga kamoy nag-compile sa Bible ning dawaton pero dili uyunan, no? Sumala sa usbon ko kining Learn Religions mga igalang usa kini ka ebook, history gihapon kini, pero kuana ni siya nga history, dili ni siya Roman Catholic nga history, pero anyway mao po niyang opinion, no? Ato na pong ipresenta rin ninyo. Matod pa din sa maong ebook, internet book, mga igala. The claim that the Roman Catholic Church compiled the Bible is inaccurate. So, pwede mo angkon ang Roman Catholic nga sila ang nag-compile sa Biblia, pero inaccurate, dili kaayo kompleto. Pero giangkon ini nga ebook mga higala nga while the Catholic Church played a role in establishing the canon, the list of books considered to be inspired word of God, and preserving and translating biblical texts. Ang siya dili kayo accurate ang claim sa simbang Katoliko nga sila nag-compile sa Biblia. Pero matud pa niya ang Roman Catholic Church nag-play og role sa establishing the canon. So sila nag-establish sa canon kining mga libro, okay, sa Biblia. Kumbaga, the list of books considered to be inspired word of God, sila ang nagkuha nga kani inspired ni, kani dili, something like. The Bible itself was not created or compiled by any one entity. Ang Biblia matud pa niya, wala gi compile og usa lang ka grupo. The Old Testament, the Hebrew Scriptures, was compiled over centuries by various authors and editors. Sa una pang panahon pa sa Old Testament o sa New Testament, wala pa Roman Catholic, daghan ang nag-compile sa mga scriptures. Was compiled over centuries by various authors and editors. So nanay nagsugod. And the New Testament was written by a group of early Christian authors. The Catholic Church, along with other Christian denominations, accepted this text as inspired and formed a canon based on them, but they didn't create the Bible from scratch. So, igo na lang nidawat ang simbang Katoliko nga abaon ni ang Biblia. Nya ato ning tapokon, ato ni silang kwan. So, mao ni ang Biblia, so wala pa mo libro sa una. Ang ilang libro sa una mamantong Genesis o sa kalibro, Exodus o sa kalibro, inana ba? O nya, ang gimo na lang sa simbahan, kay gatapok naman na sila tanan by scroll, so ang gimo na lang sa simbahan, nga Katoliko, mao na lang nga, himuon siya nga, murag library, mo nang ilag Bible mga higala, Biblio, sa ato pa, buti pasabot, collection of many books. Pero dili ingon nga sila nagtigom. Igo na lang sila nga, nag-declare nga kanisya mo ni Bible ni siya, tawagan niya Bible, pero ang word of God daan na siya kumpleto na gi-compile na sa una. Karon ang ilang isyo si Jerome kuno ang nag-compile. Actually dili si Jerome. Si Jerome mga higala usa ka Roman Catholic. He is recognized as a saint of the Catholic Church and is considered a doctor of the church. He was a prominent figure in early Christianity, known for translating the Bible into Latin Vulgate and for theological writings. So ilado kaayo si Jerome, na Saint Jerome Manila, nga usa ni siya ka theological doctor sa simbahan nila, unya at the same time, dili siya maoy nag-compile sa Bible, igo lang siya nag-translate from Hebrew and Greek to Latin. Muna gihimo ni Jerome. Okay. Now, short answer mga higala sa maong libro gihapon, Learning Religions. We can say that with some certainty that the first widespread edition of the Bible was assembled by Saint Jerome around AD 400. So, dunay kasiguruhan, dunay some certainty, sa ito pa, some certainty, but pasabot dunay mga pipila ka mga kasiguruhan, di pagit kayo siguro, matod pa, nga ang primerong pagkuyanap sa Biblia, edition sa Biblia, gi-assemble ni Saint Jerome, so
dili ka ng ang ilang magong una nga kana magong compilation ang meaning ana assemble ra man gud gihapon. Pero matud pa din he only translated from Hebrew and Greek to Latin. So Jerome was not the first to select the 66 books. He was, however, the first to translate and compile them into a single volume. So naa na ni nag-exist ng daan ang 66 books nga mao ng Old Testament. Ang nahimo lang ni Jerome nga usa ka paring Katoliko, mao lang ang paghimo niya one volume New Old Testament, pero kaya wala man nasa una ng Old and New Testament scriptures ra man gyud tanan kaniadto. So iya na lang gi translate o niya iyang gi-compile into one single volume. Niadtong 382 AD, the Council of Rome finished the process of determining the 73 books of the Bible. So ang Council of Rome nag-declare sila og 73 books. So naa sila gidugang aside sa katong gihimo ni Jerome nga 66 books Old and New Testament, ang niadtong 382 AD ang Council of Rome naghimo sila og 73 books of the Bible. So wala nila didawata tong kang Jerome nga 66, naghimo pa gyud sila dugang another 73. Mahigala wala ko'y comment din na mauna ang declaration sa history. Now, dili ko mag-comment karon kining punto. Sa Bible na ko mag-comment. Kaya kining Bible, manghigala, di yun siya mausap. Besan pagbalibal sa sunogon pa niyo ng Bible. Sumagod, gisunog man sa karaang panahon. Sa unang mga panahon, gisunog man ng Bible, pero wa man gyapon mawa until now, naara man gyapon ang Bible. So, dili na ko magsugod og comment. Sa Isaiah 34:16, may nang masayod mo, kinsay nag-compile sa, katuha sa history to. Giangko nila nga sila nag-compile sa Bible, sa Biblia, sa history to nga sila nag-compile sa Bible. Gani, naipay uban mga other version nga, dili kayo klaro nga Roman Catholic Church ang nag-compile sa Biblia. Pero sa Biblia po, kay, ani magunao ang hunahuna magud sa uban nga wala daw sa Bible, dito ta sa history, dito ta sa other references. Naaman sa Bible, nagtukan magkinsay nag-compile. Di man nato masupak na naman sa Bible. Okay. Isaiah 34, Isaiah 34:16. Susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova og basaha. Walay usa ni ini nga mawala. Walay makulangan sa iyang kauban. Kaya ang akong baba kini nagsugo na og ang iyang espiritu mao'y nagtigom kanila. So, inani mga higala nga naminaw. Ang balaang kasulatan gitigom sa balaang espiritu. Ang uban moingon nga di man gyud ang balaang espiritu may mangunay pastor sa pagtigom kay espiritu man na siya, so manugo gyud na siya tao. Manugo siya tao. Kinsa po nga klase mga tao yung sugoon. Ang mauna nang ang Roman Catholic Church ang iyang gisugo. Wow, very good. Hinumdumin ninyo, ang balang espiritu cannot coexist with people who are not under the guidance of the Holy Spirit. Babasa man na ninyo sa Kadong Pedro ba na, Kapitulo 1, versikulo 20-21, nga walay propesya, walay pulong sa propesya nga niabot pinagi sa kabubuton og tao, kundili guided by the Holy Spirit. O gani, walay private interpretation nga mahitabo sa Biblia tungod kay ang mga balaang tao sa Dios na nagsulat sa Biblia gipalihok pinaagi sa balaang espiritu. So sa ato pa, balaang tao sa Dios ang pwedeng magamit sa pagtigom sa Biblia. Under the guidance of the Holy Spirit, under the inspiration of the Holy Spirit. Sa ato pa, kung ang Holy Spirit sumala pa sa Galacia 5:21, 22 o 23, gugma, pailob, malulot,
pagkamalulot o long suffering unsa pa nang bungas balang espiritu, og dili mo supak sa kasuguan. So mao nay gamiton sa Dios sa pag nga mahimong instrumento sa pagtigom sa balaang kasulatan. Kadto ra pong mga tao nga nagapamunga according to what the Holy Spirit's fruits are. O unsang bungas ba ng Espiritu, mao ra po to. So dito to bugamit ang Ginoo klases mga tao. So ako dili ko musupak na maingon mo nga Roman Catholic ang gisugo gigamit sa balang espiritu sa pagtigom. Kay we do not know. Di man tato ma-judge. Di ba po kumingon nga ang Roman Catholic walay bungas balang espiritu. So it might be naapoy bungas balang espiritu ang Roman Catholic Church. Pero kanang giingon nga dili mo supak sa kasuguan, hopefully manigingon sa mga batanon sana all nituman sa kasuguan ang Roman Catholic Church. Wala na akong pangindahay din na para makatuo ang publiko nga sila ang gigamit sa Dios sa pagtigom sa balaang kasulatan. Kaya ang sulti dinhi ang nagtigom sa balaang kasulatan ang balaang espiritu man. So ang Roman Catholic Church kaha mao'y gisugo, mao'y giyahan sa balang espiritu para matigom ang Biblia. Nga ang balang espiritu dito man siya makig-work out sa mga tao nga nagtuman sa napulo ka sugo. Sumala pa sa Galacia 5:22 o 23. Sa kana pangutana ka lang ng ako. So kinsa may gisugo sa Dios? Kang kinsa niya gipiyal ang iyang mga pulong sa mga taga-Roman Catholic ba? Niya gipiyal ang iyang pulong. Sa Roma Kapitulo 3, 1 ug 2, nagkanayon dinhi. Unsa man di ay ang bintaha sa pagkahudiyo. Unsa may kapuslanan sa sirkunsisyon. Matod pa ni San Pablo, daghan. Bisan asa ipaagi. Una sa tanan, ngadto sa mga Hudiyo, gipiyal ang pulong sa Dios. So, kang kinsa gipiyal sa Dios ang pulong niya. Dili sa Roman Catholic Church. Dito sa mga Hudiyo. Kaya nga naman, although dili tanang Hudiyo tarong, napay mga Hudiyo mga buang, niyatong panahon na, pero naa sa mga Hudiyo ang batasan, saan lang ipapahulay mo sulod og sinaguga, banteng na pulo ka sugo, di mo ka og baboy, tanan nga mga health laws sa Biblia ginatuman nila. So, una sa tanan, dito niya gipaagi ang pagpiyal sa pulong sa Dios. So, wala ni gawas ang pangalan sa Biblia na, wala ni pagawas ang pangalan nga Roman Catholic Church. Okay? So, that's very clear. So, sa history, nga ang nagsuwat ang mga Roman Catholic Church na po, nga mga pari, nagsulti nga sila ang nagtigom sa balaang kasulatan. Sa Biblia, nga diin dili Roman Catholic ang nagsulat mga Hudiyo, wala ay mention nga Roman Catholic ang nagtigom sa Biblia. Okay? So, muna ingon nga lungsod, pili-pili na lang mo rin na kamoy maghukom. Okay? Kinsa gyud ang nagtigom sa balaang kasulatan. Basta kay ang Biblia, nga dili Roman Catholic ang writer, wala magsulti nga ang gipialan sa Dios nga maoy magtigom sa Biblia ang Roman Catholic. Wala na gisulti sa Biblia. Ang gisulti sa Biblia, ang balang espiritu may nagtigom sa pulong sa Dios gamit ang mga Hudiyo. Ang mga katawhan niya sa Israel may gigamit sa pagtigom sa Biblia. Walay Roman Catholic Church. Ang Roman Catholic Church nga may nagsulat sa kasaysayan, so mabasa na dito mga gideklara nga ang nagtigom sa Biblia mao ang Roman Catholic Church. Siyempre kaya nagsulat mga Roman Catholic Church members man po. Mga kaparian sa Roman Catholic. So natural nga ang ila pong isulat dito, ila pong angkonon nga sila po nag-compile sa Biblia. Okay? Now, padayon ta sa iyahang diskusyon ining atong pinalanggang texter. Nga matod pa niya, kaning Katoliko mabasa sa Biblia. Mabasa sa Biblia. Now, nagsugod pa daw kini sa Henesis, Kapitulo 11. Doon na na'y Katoliko kaniadto
panahon pa sa Henesis. Henesis Kapitulo 11, 4, 5 hangtod sa 6. Matod pa diri. Og miingon sila, o mari kamo, magbuhat kitag alang kanato og usa ka lungsod sa usa ka tore nga ang iyang ibubungan moabot sa langit. O kita magbuhat alang kanato og usa ka ngalan kay tingali unya kita pagapatalaagon sa layo sa tibuok nga naong sayuta. Og nanaog si Jehova sa pagtan-aw sa lungsod og sa tore nga gitukod sa mga anak sa mga tao. Og miingon si Jehova, niya karon sila usa lamang kalungsod og may usa ka lamang kapinulungan, silang tanan og kini mao ang gisugdan nila sa pagbuhat, og karon walay bisan kinsa nga makapugong kanila og ilang gihuna-huna nga buhaton. Og tibason nimong basa, busa gilahugay sa Dios ang ilang mga pinulungan og sila gipatibulaag ngadto sa tibuok kalibutan. So sa ato pa, gikan sa Tower of Babel, gilibog sa Dios ang ilang lingwahe o gipakuyanap siya sa tibuok kalibutan. Sa ato pa dito nagsugod ang Katoliko. Maunay presentation sa ato ang pinanggang igsuon. Okay, klaro kayo ha. Iyahan ang presentation, dili na ako pagsugod sa Tower of Babel. Ang kining Roman Catholic. Kaya kanang Catholic, nagpasabot ka na siya worldwide or universal. So malibot pa sa Catholic niya. Dito pa sa Tower of Babel, sa Genesis 11, gisugdan na sa Dios pag pakuyanap sa tibok kalibutan. So that is Catholic, matod pa niya. Unya kay Babel man, dito nataw ang pulo nga Babylonia. So ang kanang Babylonia mao man na ang Roman Empire. So Roman Catholic man iyang baruganan sa CFD baka ni padalaw ko kibalo, no? Lako kaila. Og matod pa niya, gigamit niya ang Isaias 39 bersikulo 6. Aniya karon ang mga adlaw, mga bot nga kanang tanan nga mga anaa sa imong balay o kanang gipanigom sa imong mga ginikanan hangtod ning adlaw pagadadon ngadto sa Babylonia o walay mahabilin mahitungod nagaingon si Jehova. So ang direksyon gyud sa mga katawhan sa Dios dadon sa Dios ngadto sa Babylonia. Mao nay iyahang presentation ug kanang Babylonia mao na ang Roman Empire, matod pa siyang presentation. Og dito sa Babylonia o Roman Empire, matod pa niya, gigamit sa to ang texter ang Mateo 21:43. Nga busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo og igahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. So dito sa Babylonia nga mao ang Roman Empire, dito mamunga og daghan ang simbahan sa Dios, ang matuod nga iglesia. Mao nagingalag Roman Catholic kay maoy nakalukop sa tibuok kalibutan. O man yung presentation. Higalag pinangga ko mga naminaw. Kaning Rome, usaba ni siya kanasod. Kay matod pa sa manayon nga granting without admitting. Granting without admitting. Nga Mateo 21:43 dadon sa usa ka nasod. Nga ang buti pasabot ani nga mao ang Rome. Ang Rome usaba siya ka nasod? No. Ang Rome usa kini ka empire. Collection of many states. So dili siya nasod. Doon ay Roman Republic kani adto. Pero dili siya Rome Republic. Roman Republic usa siya ka republika nga gidumala sa mga Roman people. Pero dili siya Rome nation. Collection gyapon siya sa nagkalaing mga grupo sa mga tao during that time. And now the Roman Empire becomes an empire that ruled out tibok kalibutan. So dili mo takdo sa imong giingon, texter, sa Mateo 21:43 nga dadug usa ka nasod.
because Rome is not a country. May naimbalo ka. Bubalik na si mong presentation kaganina. Matod pa si mong presentation kaganina nga nagsugod ang pagkakatoliko dito pa sa Tower of Babel. Brother, kung si FD manggaling katambagan ti kaayaw ni gamitan ning Genesis 11, 4, 5, 6 sa pagpamatuod nga Roman Catholic Church ni kay ngano delikado ka kay kaning mga tawhana, mga tao man nga nagsimba kang Nimrod nga gipatibulaag sa Ginoo paingon sa tibuok kalibutan. Unsa man iday imong pasabot o nayon nimo ang simbahang Katoliko? Si FD man kahatingali ka unya pagkahuman imong unayon ang Roman Catholic Church buti mi pasabot nga kamoto kadtong dito sa Tower of Babel nga gipatibulaag sa Ginoo kay nasuko ang Ginoo kanila. Mahimo kang kuan traidor sa simbahang Katoliko kung mauna. Imong gidaot niya ginganlan pag-iingon pa yun nimo nga kanang Rome mao nang Babel. Kay balo ba kung sa meaning sa Babel? Confusion. Put ba nimong ipasabot ang simbahang Katoliko confusion? May hinungdan nga ang doktrina sa simbahang Katoliko nagkatibulaag ug di magkadimaog nagkalibog-libog na ang mga membro ug unsay tinuod sa doktrina sa simbahang Katoliko kay matod panimo confusion, Babel. Ayaw igsoon, ayaw. Ayaw ipadako nga ang Roman Catholic dito nagsugod sa Genesis 11 kay kining mga tawhana nga dito sa Genesis 11 mga tao kini nga nisukol batok sa Dios. Gusto silang mukatkat og langit sa ilang kaugalingong pamaagi, pinaagi sa pagtukod og Tower of Babel. O kanang Babel but pasabot kalibog og mao nang gitawag og Babylonia nga later tama ka nga nahimong Roman Empire ang Babylonia. Be. So, but ipasabot musugot di ay ka nga Roman Catholic Church is a Babylonian Catholic Church. Ayaw. Ayaw kay ngano daghan kog mga paryente nga naa sa simbang Katoliko. Di ko mosugot nga tawgon ninyo og Babylonian Church ang Roman Catholic. Ayaw ipadako nga kanang Babylon mao nang Roman Catholic. Dili ko mosugot kay kasabot ko unsay meaning sa Babylon. But pasabot taguanan sa mga daotang espiritu sumala pa sa pinadayag 18:4. Taguanan sa mga mahugawng espiritu, mga salamangka, maunay but pasabot sa Babylonia. Na diha nagtago ang mga quack doctors, diha nagtago ang mga mamamarang, diha nagtago ang mga bayot o basahon nimong Roma kapitulo 1 bersikulo 21 hangtod sa 29, ang mga tumboy na diha nagtago ang Babylonian Church na din nagtago ang daghang kay mga pagsimbag Diyos, mga larawan, palihog ayaw tawga og Babylonia ang Roman Catholic Church. Dako ang akong pagtuo nga usa ka CFD nga kulang og tuon, kulang og seminar. Kay imong gideclare diri karon nga ang Roman Catholic Church usa ka Babylonia kay mao nay original nga pangalan sa Roma. Which is true. Tinuod na nga kanang ang gikan gyud sa ang Rome from Babylon o ang Babylon from the Tower of Babel. Tinuod na pero ayaw i-link sa Roman Catholic Church. Daghang mga buotan membro diya sa Roman Catholic Church niya idamay-damay nimo. Ang Babylon meaning confusion. Muna nga ayaw bisan tuod og doon na may doktrinang makalibog nga kuno para sa nang kalagkalag doktrina man ninyong makalibog nga kuno og mamatay moadtog imperno kun daotan kung matarong atong langit, kung di kayo matarong di kayo daotan, masangit sa purgatorio, mao nang kalagkalag, inyohan ang misahan. Magmisa mo para maluwas. Humagmisa, maluwas na. Pagkasunod tuig, misahan na po para mo ato na pong langit. So nagsaka ka naog ang inyohang minatay. So makalibog, bisan patuod og makalibog inyong doktrina, ayaw gihapon i-link sa Tower of Babel ang inyong simbahan. Ayaw gihapon, ayaw. Nasa inyong pangadyon nga mito ako
nga si Kristo mo balik aron sa paghukom sa mga buhig mga minatay, kinsa may hukman nga sumala po siyang doktrina og matarong lagi nga mamatay mo ditso maglangit og daotan mo ditso imperno, kung dili kayo matarong di po kay daotan mo adtog purgatorio. So kinsa may minatay nga iyang hukman. Although makalibog og tinuod pero ayaw lang gyud pod i-link sa Tower of Babel ang simbahang Katoliko. Dili maayo, no? Nainyohang doktrina nga manguros kay para abog sa kaaway. Unya mo atubang mo sa pari, manguros pod mo so sa man ng pari inyo ng kaaway. So dili na kayo masabtan makalibog na, pero bisan pag ingon ana ka makalibog ang inyong doktrina, ayaw lang gihapon i-link sa Tower of Babel ang inyong simbahan. Mara na kong advice nimo kay managsuon ta, no? I care for the members of the Roman Catholic Church. Masakitan ang mga kaigsuonan anang Roman Catholic nga anaon nimo pag-istorya nga kamutong naa dito sa Tower of Babel. Unya kamutong gidala dito sa Babylonia. Ayaw kay dili maayong paminawon, okay? Pras anang Isaiah 39 bersikulo 6 nga kamo kuno nang gidala ngadto sa Babylonia. Ayaw magsugot anak kay ang but pasabot ini ang katawhan sa Israel nga naglapas-lapas, gikastigo sa Dios, gidala og Babylonia. Gipatilaw sila dito nga maulipon sila sa Babylonia. So ang pagkaadto sa Babylonia kining Isaiah 39 usa ni ka punishment sa Ginoo. Buot ba nimo ipasabot nga ang Roman Catholic naa sa Babylonia gipanis sa Ginoo? Ayaw nagpataka ka gamit og bersikulo nga dili angay. Wala nimo basahan kinatibuk ang buot ipasabot. Munang tambagan ti ka please pagpaseminar god be. Adha kay mga bright din nga mga CFDO, sila si Alfredo Nguho Jr., mga bright man na sila. Pinalangga man ako ng amigo. Brother gaya nako na unta, pero sang di balihin man sa Katoliko, brother lang gihapon, na brother by dili pod by faith, kaya di na may presong faith, pero palangga nako na si brother Alfredo Nguho Jr. So dito patudlo, murag di ni mao imong doktrina. No, dili ko oyon ani nga mao ni ang baruganan sa mga Katoliko. Nga imong nganlan nga gidala sa Babylonia ang simbahang Katoliko kay para dito mahimong Roman. Ayaw kay o gamiton nimong Isaiah 39:6, this is a sort of punishment to the people of God. Nya gisilutan ding Roman Catholic Church, ayaw. Ikaduha, another thing. Gigamit nimo ang Mateo 21:43. Nga matod pa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo sa tapagikan sa Jerusalem. Ihatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga og bunga niini. So, ako wala ko'y problema niya na tinuod na nga gikuha gikan sa Israel kay ang Israelites wa man gyud modawat ni Kristo nga Mesiyas. So gikuha gikan sila human adtong gibato nila si Esteban ang namatay. Ang mensahe gidala na ngadto sa mga hintel. O kanang hintel matud pa nila mao daw na ang mga Romano. O kaning nasod gagisgutan diri sa Mateo 21:43, although wala maghisgot og unsa nga nasod. Pero gi-assume dayon sa Roman Catholic nga mauna ang Roma. Dito gidala sa Dios sa Roma o dito nagpamungag daghan kaylap sa tibuok kalibutan. Inyuhara ng nasabtan, inyuhara ng angkon, pero dili na tinuod. But pasabot ining gingharian nga to sa kanasod, ethnos ang gilitok. Ethnos ang gilitok, but pasabot group of people nga mga hintel, dili Roma. Nakaron tanan ba ding hintel Roma ba di ay? Ikaduha pod, ang kining gitawag og Rome is not a country. It's not a nation. Di ba? So dili na siya nasod ang Rome. It's a collective republic, and at the same time it is an empire. Now, darao, the Roman Empire, the Republic, was not a nation-state in the modern sense, but a network of self-ruled towns with varying degrees of independence from the Senate.
and provinces administered by military commanders. It was governed by annually elected magistrates, Roman consuls, above all in conjunction with the Senate. So, dili siya usa ka nasod. Usa siya ka koleksyon sa mga nasod. Di ba? Okay. Now, kung maingon mo nga sa Roma gidala mo na Roman Catholic, how I wish. Nga ang matuod nga iglesia gidala sa Roman countries sa plural. Dito gidala sa Roman countries ang matuod nga iglesia, how I wish. Nga matud pa ni Kristo magapamunga og daghan. So unsa may bunga? Unsa ang ilang bunga? Matud pa sa Juan Kapitulo 15, 1 hangtod sa 5 nagkanayon, ako mao ang tinuod nga tanom nga paras. Og ang akong amahan mao ang tig-alima, og ang tanan kong sanga nga dili mamunga kini iyang pamutlon, og ang tanang sanga nga mamunga kini iyang pagahinluan aron mamungag labi pang daghan. So ang mamungag daghan dili di ay tungod kay Roman Empire na siya. Dito mamungag daghan kundili tungod kay nakadikit sila kan Jesus Christ. Okay, nakadikit kan Jesus Christ. Kamon mahinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo. So ang pamunga pud og daghan kadtong gihinluan sa Dios. Ug ang gihinluan sa Dios kadtong mga tao pinaagi sa pulong sa Dios na hinluan sa to pa Bible base ang pagkahinlo sa usa ka relihiyon. Dili kay extra biblical reference ang pagkahinlo sa matuod nga relihiyon. 4. Pabilin kamo kanako o pabilin ako kaninyo. Maingon nga ang sanga sa iya rang kaugalingon dili makabunga gawas kon magapabilin kini sa tanom. Sa ingon usab kamo dili magapamunga gawas kon magpabilin kamo kanako. So sa ato pa how I wish lagi giingnan ta mo nga ang Roman Catholic gidala sa Roma nagapamungag daghan. Pero sad to know unsaon pagpamunga sa Roman Catholic Church didto sa Roma nga tiwalag man mo gikan kang Kristo. Matod pa ni Kristo, ayaw mong bulag nako para mamunga mong daghan. Yung rin na, Pastor, pataka ka lang, nitiwalag ba di ang Roman Catholic kang Kristo? Naa silahang converts, no, I'm sorry. Naa silahang doktrina Kristiyana. Article 3. Nagsulti nga si Kristo ilang giilisdan sa Santo Papa. Waon tanan niya ilisdi para mamunga mong daghan sumala sa bunga nga gusto ni Kristo. Si Kristo adlawng igpapahulay Sabado, inyuha Domingo. So nibulag mo gikan kang Kristo. Mamunga og daghan, mas mamunga pagyud og daghan ang Roman Catholic Church kun dili mo bulag kang Kristo. Balik mo kang Kristo, dikit mo kang Kristo, ha? At bantay mo adlawng igpapahulay Sabado. Napaya po'y pari magmisag Sabado. Di ba, makagi mamog simbang Katoliko nga magmisag Sabado, I appreciate that. Balik ta kang Kristo para mamungag daghan, matinuod yung mamungag daghan. Versikulo 5, ako mao ang tanom nga paras, matod pa ni Kristo, kamu mao ang mga sanga. Ang magpabilin kanako kang kinsa, magpabilin usab ako. Mao siya ang magapamungag daghan. Kay gawas kanako, wala gayod kamoy arang mahimo. So sa ato pa, pinaagi kang Kristo, mamunga tagdaghan. So muhangyo lang po ko nga, ako wala man ko'y hatred sa Roman Catholic Church, muangkon sila nga sila'y tinuod, well, I respect to that. Basta ang ako na pong hangyo, dili kay igo lang mo muangkon nga connected mo sa mga apostoles, muangkon gyud mo, i-claim gyud na ninyo nga connected mo kan Jesus Christ. Connected mo kay Kristo, di kay muangkon lang mo nga ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Sayon ra mo gud ang pag-claim. I-prueba ninyo nga connected mo ni Jesus Christ. Connected mo kang Kristo.
Nakakutay mo dito kang Kristo. Ang batasan ni Kristo pareha sa inyong batasan. Ang inyong batasan pareha kang Kristo. Ang inyong pagtulunan ni Kristo. Di ba? Mas nindot na paminawon. Ako ay agree. I agree but does not abide sa idea nga ang Roman Catholic Church may matuod nga iglesia tinuko ni Kristo. Mo yun ko na pero dili na ko dawaton. Kaya nga naman, wa man ko kakita nga connected mo ni Jesus Christ. Ipadayon na inyong claim nga you are the true church, pero ipadayon po pagpakita nga you are connected with Jesus Christ. Kaya kita ba mong Kristo nga nagdaladalag krusipiho, larawan, iyang ikwintas-kwintas? Wala. Diha, manggani hinuon sa gilansang. Ikaduha, kita ba mo si Kristo nag-inom? Naghubog? Wala. Kakita ba mo si Kristo nagkaugbaboy? Wala. Kakita ba mo nga si Kristo adlaw Domingo nagsimba dito sa yung simbahan sa Domingo? Wala. Sabado man si Kristo. So para mamungag daghan, let us be connected with Jesus Christ. Maranda akong hangyo rin na, di ta ko i-rebuttal inyong claim nga membro mo ni kamo ang matud nga iglesia. Yes, so be it. Labing mas mayo nga kamo ang matud nga iglesia, pero balik kita kang Kristo. Dito kita kang Kristo magpasakop. I-prueba gyud sa mga CFD, Catholic Faith Defenders, nga connected mo ni Jesus Christ. Kana na akong hangyo ninyo. Para mamungag daghan sa Galacia 5:22 o 23, apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon nga sa maong mga butang walay kasuguan nga kabatok. So ang matuod nga iglesia dunay bunga sa badang Espiritu. Gugma, kalipay, kalinaw, pailob. Mabitaw to nga pag-anhin ninyo sa Pilipinas, ang mga mensahero, ang mga misyonaryo nga gikan sa Espanya, mianhis Pilipinas, nga gipanguluhan ni Magellan, gadamang kong espada gudpod. Mao to na misunderstood ang Roman Catholic. Dili madawat sa mga Pilipino nga maoy matuod nga iglesia kay asa man ang pailob, asa naman ang pagkamapuanguron, asa naman ang gugma nga gisulong man ang Pilipinas gadalag espada hangtod in town tungod sa kahadlok. Nagkatoliko na lang ang mga tao. Which is mali ba? Mali ang approach. Ako I don't disagree nga walay gugma, naay gugma ang kwan. I don't disagree with you. Yes, the Roman Catholic Church is a loving church. Na mali lang yun si Magellan. Nga nisulong siya diri sa Pilipinas, imbis Biblia, ang gidala hinoon, Santo Niño, larawan, og espada, og di mo mapatuo, pamatyon. So, ingon ana, bitaw dili kayo makita og asa ang gitawag og gugma. Dili makita. Unlike karon, I agree, karon hinon makita nimo karon nga ang ato mga kaparian sa Sibang Katoliko, mga buutan kayo, mga membro, labi na mga CFD, mga buutan kayo. Si Brother Stalwart, no, alias Stalwart man siya. Si Brother Alfredo Nguho Jr., buutan kayo, makita nimo nga. Buutan gyud sila kayo, makita gyud nimo nga hopefully dito na napadulong ang bunga sa balang espiritu, makita na gyud kanunay. I hope magpadayon na. O kining ginganlan og pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon, may unta kabalo po unta mo pugong, di na manginom. Di na manigarilyo. Abot manigarilyo baka ni mga Katoliko, no? Di ko sure. Dili po unta manginom. Kabalo mo pugong ba? Di na matingali manginom po ni mga Katoliko tingali. Nga sa maong mga butang, walay kasuguan nga kabatok. Sa to pa, dili mo supak sa napulo kasugo. Nainomdom ko sa una sa batanon pa ko, kay balik taning isyo ba nga dito sa Tower of Babel. Iyang gipadako sa usa ka CFD nga ang Roman Catholic Church worldwide nagsugod na dito pa sa Tower of Babel. Ako siyang gipangutana, kaning Tower of Babel nga dito bulaag sa tibok kalibutan, Catholic ba ni siya? Catholic. Iko sakop na mo sa Babylonia.
Siya dili man mi Roma, di man to Roman. So Catholic to sila pero dili Roman. Iko si Satanas kay nikuyanap man sa tibuok kalibutan. Katoliko ba si Satanas? Siya Katoliko pero dili Roman. Okay. Si Kristo kay nikuyanap man po sa tibuok kalibutan. Katoliko ba si Kristo? Siya Katoliko. Wala niya butangi dili Roman. Kubot ba ni pasabot nga Roman po si Katoliko? Si Jesus Christ nga Katoliko. So si Kristo is a Roman Catholic. Ingon siya, kung asa mo po ni mo mabasa nga si Kristo Roman Catholic. So dito na po, muna na problema karon diha. So, mga higalag kay so dili na to basihan ang pagkakatoliko nga nikuyanap sa tibuok kalibutan kay tanang relihiyon nikuyanap sa tibuok kalibutan. Apil si Satanas nikuyanap sa tibuok kalibutan. So di na to na ipadako nga nikuyanap sa tibuok kalibutan. Ang atong ipadako ang bunga sa balaang espiritu nga naa kanato. Nga ang mga bunga mao ang gugmag uban pa apil ang pagkamasinugtanon sa pagtuman sa balaang kasulatan o sa kasuguan. Mao na ang atong ipadako. Natay Kristos kinabuhi, nagsunod ta kang Kristo, nagalagad ta kang Kristo, nagbantay ta siyang mga sugo, kay mao na ang tinud-anay nga bunga sa balaang espiritu. Mahigala, sorry kayo, wala tayo oras no, sa tanan kaninyo. Salamat kayo sa tanan na itong mga kaigsuunan, kahigalaan nga nag-support sa itong buhat diri sa radio. Thank you so much kaninyong tanan sa inyong pagpaluyo o sa tanan nga mga nagasuporta. Palihog ko doon na mo yung mga donations. Palihog ipadala ninyo sa The Loud Cry Ministries Incorporated Bank Account Numbers 0401-033-449-001 Security Bank, Davao City, Rizal Branch. Osmon ko 041-033-449-001 Security Bank, Davao City, Rizal Branch. Pwede po direkta ninyo pagpadala kay Mrs. Marites Amimita, ang ato ang treasurer. Doon na siya mobile number 0965-429-6761. Pwede niyo ipadala pinagi sa Palawan Pawn Shop, RD Pawn Shop, M. Lulier o Cebuana Lulier. I-inform lang siya, i-notify lang siya nga sister, nagpadala mig donation para sa LCM o akong pangalan. Mao ni ang control number sa Palawan Pawn Shop or sa RD Pawn Shop. I-send ninyo sa iya para maklaim po niya. Or kaha, pangutan-a si Mrs. Marites Amimita kung doon na ba siya mobile number. Para pwede ninyong i-Gcash ritso sa iya Pabaluan lang po siya nga para na siya sa radio para sa buhat sa LCM. Pwede po si Mrs. Mary Ann Medidas, doon na po siya Gcash number 0917-718-0269. O subonako 0917-718-0269. Mao nang iyahang Gcash number. Pwede ninyong isend diha kaniya. Okay, mga higalawa na kita oras. Salamat kayo sa tanang nagagamit sa Thirizol o Renal Boost o Plus Ultra Plant Vitamin. Pwede mong mo-avail sa ato ang mga produkto. Tawag mo sa 0917-115-7459. Salamat kayong Ginoo, magpanalangin kaninyo og dugang ang Dios magauban kanunay. O sanglit usbon ko nagi oras sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya o kang Jesus Christ nga itong great provider. Ako sab inyong kapamilya nimong ulipon sa pagwali sa may balita, Pastor Israel Villiver the First magiingon kanimo samtang ang tao muhilak, makiglalis ug makiglantugi kana nagpasabot nga wa pa siya kakupsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampo.
Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon ug kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian. Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon ni ang tanan. Ani na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Thyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usapay niya, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vigilis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.